Okay. Siguro na to sa verse 4. Hangtod mamanta sa verse 9. Okay? Ready read. Ako yung una day. Puli-puli dita. Ano ta ka na responsibly. I'll read verse 4, inyong verse 5 hangtod sa verse 6. Ano? So Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. And Abraham passed through the land and to the place of Shechem and to the plain of Moreh, and the Canaanite was then in the land. And he removed from thence into a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west and Hai on the east, and there we builded an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. Prita, Lord, salamat kayo sa kapunong iyong gihatag. Salamat kay Lord ang mga members ni Balik. O I pray, bless nimo ang mensahe nimo karong kahaponon. Gamita ko, Holy Spirit, I pray, kung unsa may kinanglanon, bauno na mo, preparation, Lord, for the whole week, nga lahi na sad nga atubangon na mo, nga mga challenges. So I pray, Lord, tabangi. Protection ni ang kurente, protection ni ang internet. So pray sa nako, Lord, ang mga katawhan nimo nga maminaw sa imong pulong. I know some of them, they're tired, whole day, basig mailog sila sa katulgon. Bosa, I pray, i-bless nimo ang mensahe karong kahaponon. Nga makapaminaw sila, nga mabusog sila ni guli, nga naa sila mabaon nga spiritual nga mga butang. Dalaygon kay ka sa panig ni Jesus. Amen. Lingkod. So Abraham's submission to a life of faith. Una, ako na sunod na lang sa kuha kay dili na ako ni usa-usahon kay kung usa-usahon ako ni tamahuman. Abraham's obedience. Kung tanaw ni mo ni ang obedience ni Abraham. Nga naman, it took a while, but Abraham finally came to the place of total obedience to the Lord. That is the same place he wishes to bring each of his children. So mo nang una ang obedience ni Abraham, pag-ingon sa Ginoo nga hawa diha Abraham, sunod siya. Subot pasabot, in order for you nga i-bless ka, unang-una kinahanglan ka, obedient ka. Kaya kung dili ka obedient sa sa Ginoo, dili gyud ka panalanginan sa Ginoo. O dili sa nimo ma-experience ang mga blessing kung dili ka obedient diya. Abraham's obedience. And in this obedience, letter A, it involves his separation. But pasabot, kini nga obedience, kinahanglan, nigtuo nimo, kinahanglan na ay separation. Unsa man ang separation, dili ka makigpareha sa ilaha, dili ka kinahanglan na ay distinction, kinahanglan na ay kalahian. Mo nang ningon siya sa Genesis chapter 12 verse 1, balikon nimo And the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house into a land that I will show thee. Ana siya, hawa diha Abraham. That's separation. In order for you nga nig-obey nimo, kinahanglan naa say separation sa imong obedience. Kinahanglan lahi ta. Lahi ta mo nang lahi ang ato ang pamuhok na ako i-call out sa ginihan ko kana inyong by the way mga young people balik gud ta murag relax sa kita magpatupigi mo tarungan ninyong tupi kay ngano man ayo mog suon-suon na nang kanang abi kay mo nay usuron mo nay mubalik lang gud ta kanang usara imong tupi ba so may bot pasabot usara imong tupi pastor ang pasabot ba ayog suon-suon ang uban sa inyo, magpaupaw si Daniel Padilla, magpaano pa sila. Nya imong naong, layo ra mo gyud kaayo gyud. Ang uban sa inyo ha, mga players, magsuon-suon mo nga ang uban kay tag-asog buhok, kulot-kulot, mga ayaw kayo, ay nagsuon ana. Kinahanglan na ay distinction, mga members paminaw, kinahanglan na ay distinction sa atong tupi, sa atong sininaan, kinahanglan na ay separation, na ay distinction ta. Lahi ta. Not only distinction or separation sa atong tupi, wait ta musturya, kinang lahi.
Lahi. Kay basig namalikas sad sila, namamalikas sa kalahi. O gani, i-take down din yung mga player committees. Next nato nga season 6, apil na sa sauna, mamalikas naman ang sani? Technical. Kung naagi manguros, technical sa nato. Kaya unbelievers, yes, kasabot man tayo nga unbelievers na sila. Pero atong po ano, kaya ato am ning liga. Ha? Ato ang kita mo implement, kaya kita man ang nagdala sa liga. Dagan kay mo reklamo, kuya, ato sunod di ano baglain kita naon sa court ka nig makashot sila. So may labot yung makashot ka. Sa bagay, ilaha man ang tinuhuan, di tan mo hilabtan na. Pero kinalan natay separation ana. Natay distinction ana. Ha? Munang i-take note na next nga ano kay salamat sa Ginoo, salamat sa inyong prayers, nanatay suga diha. Dahil ni-pray na to nga sunod nga nanatay suga na sugdan man tag surprise sa Ginoong suga. Ang sunod ana nanatay ano diha kanang gym. Wow. Awa man, hungaw man. Kaya nga naman, if ever to God be the glory or tugod sa Ginoo nga natay gym diha, pray gyud ko nga dito na to for the meantime kay ato ning ipa ayos ang atong simbahan niya. Dili man gyud ni kanang kay ang uban ni ano naman siya kinahanglan ni siya i-repair ba. So ato ipa-repair niya di ba pwede nga na mga damba-damba diha. So mo nang kinahanglan natay gym dito ta magsimba for the meantime. Dito ano dahil ni gumandula. So mo nang asam tag kwarta pastor no langit. Ang Ginoo man na iyaha man ning trabaho di man niya tuwa. So balik ta. Kinalang na separation. Mo nang ingon si Abraham, hawa diha. Kay panalangin na ta, get thee out of thy kindred. Out of the naagay kalahian ba? Kay kung walay kalahian, maingon sila pareha ra day. And not only that, it involves his substance. Iyang kabtangan. Gidaan niya ang tanang niyang kabtangan. And verse 5 tells us that when Abraham left to follow the Lord, he took all his substance. In other words, when the Lord got Abraham, the Lord got everything he had. Tanan niya, gidaan niya. And by the way, paminaw, ayaw biya niyo ang kuna, ang tanan ninyong butang inyuha na. Kaya nga naman, lumalabay rataning kalibutan na. Dili ni atuah. Kung unsa may gitugod sa Ginoo nga gitagaan kanyag sakyanan, gitagaan kanyag motor, gitagaan gipiyalan ka, piyal dai piyal nathatag piyal yes. Ang Ginoo may gihatag gipiyalan kanya gano. Tanan nga substance nga naata ang Ginoo mo'y nagtugot ana. Monang, Lord got everything he had. Abraham didn't leave anything behind for the world to use, but he took it all and went then. Monang, kung unsa man ang naa diha sa imuha, kung unsa man nga naa kay trabaho diha, ang Ginoo mo'y naghatag ana. Ang Ginoo sa naghatag ning protection sa imong trabaho, mo nang ayaw gyud ang kuna. All his substance. Mo nang niayong si Abraham, imuha man ni Lord, imuha man ni dalon ako ni para magamit nimo diha. Mo nang gihatag nang dili kita pwede nga kanabitang mo outgive ta sa Ginoo nga maingon ta nga di lang ko maghatag sa akong offering. And by the way, ang paghatag ninyo sa inyong offering, pag-uli pa lang na ang tithes, balik ta ang tithes, pag-uli lang na sa Ginoo ha. Return pa ka wa pag yud ka naghatag. Which belongs to God. Ang tithes sa Ginoo na imo lang siyang giuli. Wa tay pugsanay ana. Yes, tinod wa di ta mo pugson anang diha dapita, pero sultian te ka kung gusto kag panalangin iuli ug balik ang tithes. Disiplinaha gyud balik mo nang Malachi chapter 3 verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if it will not be open the windows of heaven and pour you out the blessing, and there shall not be room enough to receive it. Naa diha ang blessing diha. Sige, iuli mga estudyante, sugod mo diha kung pila ang imong balon kwa lahi ni.
10%. Lain eh. 10%. Kaya nga naman, pareha niya ka sa Haggai chapter 1 verse 5 to 11. Now therefore saith the Lord of hosts, consider your ways. You have sown much and bring in little. You eat, but you have not enough. You drink, but ye are not filled with drink. You clothe you, but there is none warm. And ye have earneth wages to put it into a bag with holes. Nga, mura ra ka gatigom ug waay sud. And thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Verse 7, go up to the mount, bring wood, bring the house, and I will take pleasure in it, and I will glorify it, saith the Lord. You look for much, and lo, it came to little, and when you brought it home, I blew upon it. Why, saith the Lord of hosts? Because of mine house that is waste, and you run every man to his house. Therefore the heaven over you is stayed from hail, and earth is stayed from fruit. And I called your drought upon the land, upon the mountains, upon the corn, and upon the new wine, upon the new oil, the ground bringeth forth, and upon men, upon cattle, upon all the... By the way, if you have a problem with your tithes and your offerings, you really don't have a problem with your tithes and offerings. You have a problem with your heart. Naa kay una problema sa imong kasing-kasing. Of course, this thing is bigger than just God wanting our money. He wants us, all of our stuff, to be dedicated to Him. Tanan. He wants to use your house, your car. Mo nang salamat kaayo nga ang inyong balay giablihan ninyo nga maka-Bible study ta. Salamat nilang nakasugod ng Bible study nilang Ma'am Donna, nilang Ma'am Banji dito sa Bolan, walang nagdugay ta kabalik. Ablihi ang inyong panimalay. Dayon ang inyong sakyanan, gamitan na sundog bisita. Isakay mong bisita dia. Gracias Ginoo si Mami Doc, pastor, maliit ko gamay, pastor Haking, na ako'y bisitang kwaon. Sige, kwa, isud. Basta may gamit ang imong sakyanan. Para manas Ginoo, imong motor, ang kasi na, dalhay mo amigo diha, dala simban. Gani, si ate gidala niya yung amiga ganiha, na-crash pagid sila padung dire. Nagmotor silang duhaing ko. Sige lang tike, nga naman nagpadung mo simbahan. Lisod kay na-crash kay padung kas bulangan. Pero padung man ka simbahan, gidaan mo bisita ko, sige lang te. All. And letter C, it involves his surrender. Tanan, surrender ni Abraham. Baltos Abraham did as the Lord had spoken. Manang ihatag niya tanan. And not only Abraham's obedience, Abraham's opposition. Naagi kanang dili gyud smooth ang ang atong Kristohanong kinabuhi. Naagi mo oppose. Abraham wasn't going to find everything smooth sailing. Hey, paminaw Kristohanon, ang atong Kristohanong kinabuhi dili gini siya always smooth sailing. Amen? Paminaw. Dili ni siya ingon nga, kay naa naman ko Ginoo, nagsalig man ko sa Ginoo, gihatag na ako tanan sa Ginoo, nag-serve ako sa Ginoo. No, it will not be smooth sailing. Naagyoy mo abot nga mga problema or opposition diha. Amen? And there would be difficulties in his pilgrim, just there will be in ours. Naagi obstacles, naagi kalisdanan. Una, the days oppose him. Una, ang kalisdanan ni Abraham, ang iyang edad. Tiguang na siya, 75 years old. Pero gracias Ginoo, to God be the glory. Hey, bisag 75 years old, not this man, seryoso kayo. I'll guarantee you some of it. Wala ginaghinder sa iyaha ang iyang edad. Sa pagpangalaga diya sa Ginoo. He set all the age to follow the Lord, all guarantee. Tiguang na siya, pwede siya mayong Lord, karon pa mo ginimo gitawag, Lord, tiguang na ko. And by the way, ang pagpangalagad sa Ginoo, wala ba ni retirement ha? Salamat ko sa ninyo nga, gracias Ginoo, si Sir Giging, naagi hapon, to God be the glory.
Sila Ma'am Tarsing, sila ni Doktora, sila Ate Merlin, naa ni sila yung mga gibati na sa lawas, pero grasya sa Ginoo when it comes sa pagpangalagad sa Ginoo, naa gyud. Why? Gawas lang gyud og kanang yung masakit gyud, yung masakit gyud. Pero kung ano, mo nang huy mga batanon, mga bata-bata pa, mauwaw tag di ta mga lagad sad. Mo nang Titus chapter 2 verse 2 to 3, that the aged man may be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, and in patience. Nga mga tigula or kining naa na ni mga karaan nga mga members, aged men. Be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, and patience. Then verse 3, that the aged woman likewise, that they be in behavior as becoming holiness, nga sila mo'y ihimplo. Dili kay magkatiguan ka, magkabadlungon ka, di. Magkatigulang ka sa simbahan, makita nila nga, gracias Ginoo ng alagad. Salamat ni mga karaan at mga members, nga gracias sa Ginoo, nagpadayon na agyapon. Snoy Liloy, ng Dudong, sinang Pati. Pwede mo sa mga pastor, nigdoon ako niya, kumusta man? Ha? Manghuphaw na lang, kaya naman, daghan na sila gibati. Uy, dili lalim ng masenyor na ka. Ako gani, di malalim nga na 40 ko, daghan ako gibati. Samot na nilang idara. Pero wala na naghatag sila ha, og ka na bitong apan. And mga youth, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, conversation, in charity, in spirit, in faith, and in purity. And not only that, darkness opposed him. Verse 6, and Abraham passed through the land of the place of Moreh, and the Canaanite was then in the land. Magkag darkness gani but pasabot these verses, the Canaanite was then in the land. The statement reveals about the country that Abraham was moving into. Kining mga Canaanite, kini sila mga godless people ni. Di ni sila motuo Ginoo. Trapped in a system of religion, nani sila kaugalingon nga reliyon that involves the worship of many gods. But pasabot, daghan kayo ni sila Ginoo nga ginasimba. They practice human sacrifice. Gi-practice nila ang human sacrifice. Nga ihalag yun nila ang mismong ang tao. And not only human sacrifice, various fertility rites, and he had no regard for morality and decency. Wa yun. And Abraham was headed into a hostile territory where no one would be sympathetic to his lifestyle or to his God. Ngang giadtuan ni Abraham, Canaan. Wa gyud. Most ni sa tuwa, nothing has changed since Abraham's day. Those who determine that they will live a life of total dedication to the Lord soon discover that the Canaanites is still in the land. Paminaw, daghag Canaanites dire ang atong kontra. Di sila kasabot. Grabe yung simba, no? Gikag buntag, hapon, kanta pa ka diha, tudlo pa kag mabata. Nga naman, di sila kasabot, anak, lahi ang ilang nasabtan, anak. If you choose to live a total life of total dedication, you might as well know up front that there will be opposition. Gay opposition. Mo nang ningon siya sa Matthew chapter 10, verse 16 to 20. Behold, I send you a sheep in the midst of the wolves. Nga, muratag karnero nga naa sa mga wolves. Ipalibutan sa mga sa Bisaya sa wolves. Lubo. Kaya ang kontra kita karnero man ta, ang kontra sa lubo man. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. Ang kinahanglan, wise ta and harmless as doves. Di po ta magpatara. But be aware of man, for they will deliver you up to the council, and they will scourge you in their synagogues. Nga, daghan kaya ang mga mukunda nyo, and ye shall be brought before governors, kings, for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. But when they deliver you up, take no thought, or how will you speak, for it shall be given in the same hour what ye shall speak.
Ingnan gi-warning ang daan sa Ginoo ang iyang mga disciples. And the brother shall deliver up the brother to death, and the father to the child, and the children shall raise up against their parents, and cause them to put to death, and ye shall be hated of all men for my name's sake. Mo nang daghan yun ang dili ganahan. Daghan yun ang mo-oppose sa ngalan ni Jesus. O gani, dili tanan nga nagdala sa ngalan ni Jesus tinud-anay nagsimba sa Ginoo ha. Kinahanglan ato ginang bantayan ha. Labi na karon magsigi mo tan-aw sa inyong basig na abi kay worship God dili biya tanan nga ni tawag sa kuha Ginoo nagtinud-anay nagsimba kanako. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he endureth to the end shall be saved. And remember the word that said unto you, that servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, then I will also persecute you. If they have kept me saying, they will keep yours also. Mananingan siya sa 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. But pasabot, ang atong kahago, wala ni siya, dili ni siya, walay pulos diha sa Ginoo. Ang imong pagkanta diri sa choir, dili na vain. Ang imong pagtugtog diha, dili na vain. Kulang tago sa katrumpet, Clara, no? Kulang na tago sa katrumpet, no? Okay, dagdagan na to sa katrumpet. Sapay kulang. Drums. Basig daghan ang mo simba nga mga batanon kay simba na kay dito na kay drums na ang baptist. Oy di kita diha eh. Kung mingon na gani ko nga magpalit na kog drum set diri kana hinahinay na magbalhin. Kay di gina mao. Maglahi ra gyud. Not only darkness oppose him, distance, ang kalayoon. From Haran to Beersheba in the south of Canaan was about 500 miles. Layo na. That isn't to a great distance today, but within the flocks, herd, servants, household goods, and all the other things that he had with. Imagine ni mo pagbiyahe, ani? Daghan kayo siya mga servants, herds, flocks. But it surely would have been tempting for Abraham to stop short of going all the way. Pwede mo undang si Abraham. Sa naman layo pa man ito, pero wag yun undang si Abraham. But these verses tell us that he did not stop. In fact, he just kept on going until he had seen everything that there was to see in Canaan. Wa gid siya na undang hangtod naabot siya sa Canaan sa verse 9. And Abraham journeyed and goes towards the south hangtod naabot siya sa Canaan, the land of promise. Mo siya ang lesson, how often we're tempted to unhook and drop out of the race. Siguro mo gusto na ka mo undang. By the way, daghan ang nawa na sa choir, balik mo. Gawas na nga itong nasakit yun ang pero katong dugay na nga wa na ni balik sa choir, gawas atong balik mo, nagkagamay atong choir. Balik ta choir. Balik ta kanta. Kamo nga na ay kasing-kasing sa pagkanta, hala, ingnan nyo, dola lang ninyo si Ma'am Arian, magpa-audition lang mo. Kaya nga namang i-audition ng pastor, basig lahi ang imong tingog. Special imong tingog, no? Basig di ka pwede sa bass, di ka pwede sa tenor. Pero i-challenge na ko, balik mo, kanta sa choir. Wa na distance, wala nag-oppose kang Abraham. And the duties oppose him. Busy si Abraham. Abraham was a man with many responsibility. He had his wife, Sarah, nephew, Lot, to look after. He had servants, flocks, herds, and all that came along with them to look after. If he was like most men, then he would have believed that it was his responsibility to feed the whole crowd and to provide for the needs that arose.
It took great faith for him to place to unseen ahead the scene and entrust God to take care all of the needs of life. Yet, that's just what he did. Paminaw, naatay mga paninghinlanon. Amen? Mga papa, mga mama, naamoy mga estudyante, naatay needs. This is the place God wants to reach as well. He wants us to arrive at that place where He willingly abandoned the unseen for the unseen at the command of the Lord. He wants us to come to the place where He knows that we have what He has promised us, even we cannot see it. Nga, bisag dili nimong makita, mo na siya ginatawag faith. Faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. Nga wa pa nimo nakita, pero naa kay pagtuo nga moabot na. O kanang moingon dita, muisgot dita nga, pastor, naa na tay gym diha, naa na di kay nakita nga gym, wa pa, pero because of faith. Pagtuo lang na siya. Nga, ang Ginoo mo yung supply sa needs through sa inyo ha, kung obedient lang mo, and sa tuwa, ang Ginoo ray mo supply ng sa needs na. Mo nang ipakita nato sa Ginoo nga Lord, tigay mi aning gym kay ngano man amo ning himuon or ato bitang tagaan og kana bitong cost. Ang Ginoo ba nga mo bless padayon sa tuwa nga dili lang yes benefit man na makabasket ta kay masington ta, kun dili naa say mga kalagdi nga maluwas. Mao ginay number 1. Matthew, He wants us to come to the place where all of our tomorrows, all of our needs, all of our fears, tanaw ni mo ni ang atong dagan sa atong nasod karon makaana ka unsa naman naman pila na kaadlaw nga dili nato makita atong presidente kay gasup diet daw atong presidente na yes medyo busog naa siya sakit. Ang dagan sa atong ekonomiya, pero dili man na ano diha kay nga naman ang Ginoo to provide sa atong mga panginahanglanon. Suma, gikan pa atong COVID, hangtod karon, gipabalian pa din sa Ginoo. Oy. Pasagdan nito, oy. All of our needs, all of our fears, unsa may gikahadlukan nimo? Hadlok ka, magminyo ka, ayaw ka hadlok. Provide lagi na sa Ginoo imong needs. Sige nun, pastor, natay minyoon ba kay gusto na gid mi mo decorate? Kung sige lang lagi huwat lang sa kay bantay bitawg nanay nanay diri bantay di mo tabag decorate ha. Bitaw, gracias Ginoo, dugay-dugay na tawa na si preacher ko ang pinaka-last o ay si ang gikasal si Brother Raul ug si Ma'am si Lisa. After ato dugay-dugay na sundan. Look, cares, worries, problems are left at His feet. Nga kinalan, ihatag ni mo ba, Lord, ikaw bahala ni Lord. Imuha man ni. Muna ningon siya sa Matthew chapter 25 to 34. Therefore I say unto you, take not note for your life, what you shall eat or what you shall drink, not yet for your body, what you shall put on. Is not a life more than meat, and the body than raiment? Mahadlok man kag unsay suoto nimo, unsay kauno nimo. Nga mas importante atong kinabuhi, ang importante mas importante ba ang pagkaunon o atong suoton? Behold the fowls of the air, for they sow not. Tanaw ang mga langga, mo na sila namugas, pero neither they reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Hey, paminaw, kana ganing mga langgam sa wag na sila wag sila namugas, wag sila nangani, wag na sila pasagdi sa Ginoo. Maingon ka, may man na sila pastor kay wag man sila college. May man ang langgam pastor kay wa man na sila gipaskwela. Pero ang prinsipyo niya,
Wa na sila pasagdi sa Ginoo. Father feedeth them. Are you not much better? But pasabot, ginsulto nimo ang Ginoo nga mas maayo pa day ka sa langgam nga dili ta niya mapakaon nga iya man tang anak. Mo na'y prinsipyo nga naa diha. Yes, makuyawan ta, daghan kita gunahon-naon. Which of you by taking thought can add 1 cubit to his stature? Magsigi ka gunahon-na ana. Nya, sige ka gunahon-na, nitaas ka, wa oy. Isa mo tanod ka. And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. Yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was arrayed like one of these. Bisat pa siya Solomon, wa kasulayan. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow cast it to the oven, tanawa ang sagbot kaniyo. Pagkahuman, sunugon ra gani. Wa gi pasagdi sa Ginoo, tubo ra gyapon sila. Di ko na imawer na sila diha, dahil sunugon na gay. He shall not much more clothe you. Mahadlok ka, dili nanong ko na niya. O ye of little faith, kagamay ni mo bagto. Wherefore take not thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or with shall we be clothed? Ayaw kadlok. Ang Ginoo mo supply sa imong mga panginahanglanon. When you get right down to it, you and only have one requirement as pilgrims for the Lord. Trust Him and leave Him all the details to God. Saligid, no? And laktawan na nako kay hapit na tamahuman. Ang pinaka-importante, murag na ko na ano dia. Ang pinaka-importante, unsay kalahian sa life ni Abraham o ni Lot? Nga nang si Abraham panalanginan man siyang maayo. Although si Lot, sa bagay sa Abraham naman niya ang promise. Pero si Lot, pwede nung ta siya i-bless maayo, pero ang choices nga gihimo ni Lot, dili maayo ba? Unsay kalahian, nganong lahi ang blessing ni Abraham o lahi ang kang Lot, dili mao lahi. Unsay kalahian? Genesis chapter 12 verse 7. Ablihin yung Bible. O gani, markahi inyong Bible. Diri ko mo tapos. O diri ko mo hatag og kabugaton. Markahi ang mga verses ni atong ablihan na. Genesis chapter 12 verse 7. The Lord appeared unto Abraham and said unto thy seed, I will give this land, and there builded he an altar who appeared unto him. Unsay gibuhat ni Abraham? He builded his own altar. Genesis chapter 12 verse 8. And he removed from thence into a mountain to the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west and Hai on the east. And there he builded an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. Altar. Genesis chapter 13 verse 4. Markahin yung Bible. Markahin yung Bible. And to the place of the altar which he had made there at first, and there Abraham called on the name of the Lord. Genesis chapter 13 verse 18. Then Abraham removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and what? Built there an altar. The Lord. Genesis chapter 22 verse 9. And they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. Genesis chapter 26 verse 25. And he builded an altar there, and called upon the name of the Lord, and pitched his tent there, and there Isaac's servant digged a well. Genesis chapter 33 verse 20. Last verse. And he erected there an altar, and called it Eliholohi Israel. Paminaw.
Ngano lahi ang kinabuhi ni Abraham kay way gi-establish ni Abraham ang iyang altar. God's people should be known for their altars. Kinahanglan mabalaan ta sa tuang altars, not just in church, but everywhere our path takes us. We should mark our days with prayer and with time spent in spirit. Pastor, asa man imong altar? Ang imong altar kanang kada buntag nigmata nimo kung asa ka mo luhod, asa ka mo basa sa Bible, mao na ang imong altar. Paminaw. Kung dili gay nat ma-establish ang atong altar, maglisod gyud ta sa atong Kristohanong kinabuhi. Hey, mga people, maminaw. Hey, kinahanglan naatay altar. Basa sa Bible, pastor, balik-balik lang yun na. Basa sa Bible, ampo. Hey, yes, mo na siya pinaka-basic and most neglected nga ginahimo karon sa mga tao. We are too much busy. We forget nga wa nato na establish ang atong altar diya sa Dios. Kinahanglan naatay altar. Hey, paminaw, dili sa tanang panahon naa mo sa inyong balay, moabot sa panahon nga mawa niya mo sa poder sa inyong balay. Kinahanglan naa gihapon kay altar bisag asa ka mo adto naa ang imong altar diha. Dala nimo ang imong Bible, dala nimo ang imong ano. Kaya nga naman, moabot sa panahon nga mo. Ano kasi, pelihan ni Abraham, nga nung gibless si Abraham, kaya nga naman, wherever Abraham mo asa siya mo adto, naa siya altar. Pangutana, asa ang inyong altar? Kumusta ang inyong altar? Every morning, kinahanglan, naa kay imuhang altar. Nga makitaan ka, mga papa, makitaan ka sa imong anak nga magluhod ka diha. Every morning. Makitaan ka sa imong anak nga nagbasa ka sa Bible. Makitaan ka sa imong anak nga naagi establish ang imong altar. Like Abraham, nganong lahi ang blessing ni Abraham kay ngano man gi-establish ni Abraham ang iyang altar sa iyang kinabuhi. Mga ginikanan, if we will not kanabitang intentional nga tudloan nato atong anak magbasa sa Bible, yes, daghana gikabuan ka na mag-pray me before matulog. Ang ate okay kayo, ang iyang kalaminan katulgo na ang iyang sister, si Cham katulgo na siya. Daddy pray ming duha dayon. Kay di siya gusto nga nang mag-dream og bad. Usay na si dream, mata siya kalit lang ano siya ba? Magalingas sa siya. Kaya usay dugay pa ko makatulog, mag-study ko or naba ko'y basahon nga no. Nasad kining iyang manghod nga butan kay mingon yuk, pray tayo. I don't like to pray. No. Pray tayo yuk. Pero nasa usahay nga okay sad. Lahi kining lalaki gyud. Mo nang kita nga naay mga lalaki ato gining iampo atong mga anak nga lalaki. Kay lahi kining dagan sa ilang pangutok. Mo nang nganong gi-bless si Abraham. When we build our altars are not ashamed of the God we serve, it stands as a powerful witness to those who are around us. There's nothing wrong with telling people about the Lord, and we should be a vocal witnesses. But lahi nang makit-an gid nila mismo sa imong kinabuhi nga lahi og dagan ang imong Kristohanong kinabuhi. Asa man na mo matter na siya sa imong altar nga gibuild sa imong Christian life. Ug mao nang si Abraham lahi ang blessing nga dagan ni Abraham, although gipromisean siya sa Ginoo pero wa niya naa diha ang promise, naa diha ang naa makita man nimo diha. Pero wa niya pasagdi ang iyang altar o ang iyang worship diha sa Ginoo. Mao nang every Sunday salamat namo. Worship. Kaya nga naman
John chapter 4, verse 23 and 24, and I'll close with this. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father. Kinahanglan atong i-worship ang atong langit ng laman diha sa spirito ug diha sa kamatuoran. For the Father seeketh such to worshiping. Nangita ang atong langit nun amahan nga tinud-anay nga nagsimba niya. Mabitang paminaw, mabitang paningkamutan sa yawa nga kana bitang daghan kay kag problema, daghan kay ka mabitang paningkamutan sa yawa nga bilar ka ng Sabado sa gabi. Mao nang nigabot nimo diri sa simbahan imbis nindot kay ang wali di ka dili nimo ma-absorb ang wali kay ngano man ang gipangita sa Ginoo kan tinud anay nga nagsimba diha kaniya. Nga naka-connect ka ba? O ang greatest tool sa yawa karon mo na ang kanang naa sa cellphone, mo na ang mga batanon gani nga babad kayo sa games, babad kay sa ano, lisod kaayo i-communicate nila ang pulong sa Ginoo. Why? God is spirit, espiritu ang Diyos, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth, diha sa kamatuoran. Mao nang salamat sa Ginoo nga kung naa mo sa simbahan dili mo mag cellphone kay na koy nadunggan na yung mga simbahan karon ang mga members mag cellphone na lang ang mga batanon. Please kung naa pa ta simba gani ayaw sa mo unya na lang ni kahuman simba. Yes, kanang sige mo picturean ninyo nang okay na pero kung mag cellphone lang mo diha dili mo maminaw sa pulong sa Ginoo unsa may makuha ninyo? Unsa may mabalo ninyo? Mo nang imbis nga na kay mabalon nga mga spirituhanon nga butang para nigabot sa mga problema, nigabot sa mga ano, wa kay mabalon. Kay ngano? Distorted kay ka. Kay mo hunahon na gubot kay. Mo nang the difference kang Lot og ni Abraham, gi-establish ni Abraham ang iyang altar. Mo nang lahi ang blessing ni Abraham. Although yes, gipromisan siya, pero mao lagi na giniya sa wisdom ba, sa pag-build sa wisdom pag-ari sa iyang panimalay ali diri mo nang intentional di ang buot na ko ipasabot ba. Imo gyud tuyuan bitaw, tuyuan gyud mo nga mo basa ka sa Bible, tuyuan gyud mo nga mag-pray ka, tuyuan gyud mo mag-meditate ka sa Word of God. Intentional. Sa bagay sa atong kinabuhi intentional man tanan, di ba? Mo mata ka, mo ano ka, pero lahi gitong naa ang panalangin sa Ginoo diha. Abraham is a man of faith. But yet, daghan siyang mga opposition, daghan siyang mga ano. Pero ang usa, nga naghatag siya gligon, iyang gi-establish ang iyang altar sa iyang Kristohanong kinabuhi. Balik. Balik daw. Basa sa Bible. Layo na kay ka, asa na ka by the way, asa na ka nagbasa sa mong Bible? If you can spend time hours sa cellphone, why can't you spend time with God? Nga na bitaw? Kaya nga naman, ang atong Ginoo manggod spiritum ko siya. Nya kita hubog kita sa digital world. Mo nang ang atong pag ano layo. Mo nang yes na atay PowerPoint diha pero i-challenge you no salamat gyud dalha gyud inyong Bible. Gawas nga dalha inyong Bible, markahin na inyong Bible. Kay nga naman naay panahon nga nani mangutana nimo dili na mo matubag na ikaw ra mas nani mangutana mo search sa truth, ikaw ang mas makatubag ana. Saan mo pagtubag kung dili ka mag saliksik sa kamatuoran? Amen?
Salamat sa Ginoo. Manindog ta, mag-pray ta. Before mag-pray, ayan na, yun na lang. Lord, salamat kayo sa imong grasya, salamat kayo sa tibok nga adlaw imong gihatag kanako kanamo nga gipadala nimo imong mga katawhan, imong kaanakan, nakasimba sila dahil sa espiritu kamatuoran. I pray tabangi sila Lord ay sila pasagdi sa mga buhaton nila karon. Si manahona trabaho nila Lord, negosyo nila, protectionism sila sa mga adlaw-adlaw nga pagbiyahe, mamotor man, ma-four wheels man, ayaw sila pasagdi Lord. Tabangi sila. Na mga problema, na mga gipangatubang, financial man, or physical man, I pray, duahawon nimo ang imong katawhan, labi na ang may mga balatian, nga o kabalo. O I pray, Lord, nga i-bless nimo padayon ang imong katawhan sa Truth Baptist Church. Padalangini sila padayon as we continue to serve you, nga kinahanglan mas hungry pa mi, Lord, nga sa pulong, mas mo dig in pa mi sa imong deeper sa imong pulong, Lord. Mo study mi, Lord, o mo balik mi basa sa imong pulong, establish ginamo among altar diya sa among Kristohanong kinabuhi. Kung wala, lisod kayo. I pray, panalangini padayon sila karon sa ilang pagpauli, protection ni sila, ay sila pasagdi. Salamat kay Lord sa imong gihimo karon, salamat sa victory imong gihatag. Ang maghatod karon, protection ni balik i-plaster ang tanan, Lord. Salamat kayo. Kintanan mo gipangayo sa gamanan nga ni Jesus. Amen ug amen. Gihimo na ako ka-partner sa akong kinabuhi, ang Ginoo, ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong eskwela, sa akong pagilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog ug hangtod sa akong katigungon. Ako nasayod nga tinuwala sa mga pagsulay nga maabot, ang Ginoo danay giandam nga maayo, manigayaon ug malikon nga kaugmahon alang kanako. Mahimo nako mapalapuson sa akong eskwela nga dili mapapuya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako makabuton ang trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako mapalampuson sa pagskwela og trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. Next Sunday day, tugod sa Ginoo, mag-meeting ang tanang members sa Blessed Savior Cooperative. So, together with the officers, mag-meeting mo, na-meeting next Sunday sa hapon kay na i-discuss. So, salamat kayo. To God be the glory. See you Sunday. Salamat kayo.